Sa panahon ng kaguluhan, Emergency! Infirmare! kalamidado krisis, Jesus! OMG! mabilis kumalat ang mga impormasyon na hindi verified at ang masaklap pa ay fake news. Minsan, maging ang malalaking media organizations ay nabibiktima rin ng fake news. Nito lang Disyembre, marami ang nalinlang ng Peking Proclamation No. 427 na nagdedeklara umano sa December 22 bilang Special Half-Working Day, pero nilinaw ng Presidential Communications Office na ito ay fake news. Sa panahon na mabilis kumalat ang impormasyon kahit na hindi pa verified, papaano nga ba natin masusuri kung tama ang mga ito? Pag-usapan natin yan dito lang sa MIL 101. Mga ka-RSP, mahirap man na ma-recognize o ma-differentiate ang fake news mula sa factual information, ay may mga paraan pa rin para mas maging matalino pagdating dito. Kasama na nga riyan yung 5 breaking news checklist na ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga. Marami po kasi sa atin sa kasalukuyan ay talagang gustong maging una sa mga impormasyon na gustong sabihin online at hindi natin naiisip na ito pala ay maaaring maging source ng misinformation, disinformation at even nung malicious information or malinformation. So suriin natin yung breaking news, no? Ito yung una sa mga dapat natin i-considera, no? So paano natin susuriin yung breaking news na ito? Una po ay suriin kung sino ang nag-post ng balita. May mga tinatawag po kasi tayong bad actors. Ito mga bad actors sa po na ito, they often spread falsehood for the sake of marami po silang mga likes and shares na makuha sa kanilang mga social media accounts. Iba po kasi sa atin, bukod po sa kultura na ng ibang mga Pilipino ang pagiging marites, di ba? Dahil ito po ay, kumbaga minsan, way of pagkakaroon ng banter sa ating mga kaibigan, sa ating mga membro ng pamilya. Pero higit sa lahat po ay dapat malaman muna natin kung sino yung nag-post ng balita. Kaya dapat we should be very vigilant doon sa kung sino yung dapat pagkunan nito. Like for instance, the primary sources, yung dapat na mismo nagsabi nito, like yung presidente mismo o kaya executive secretary. Like for instance, sa usapin ng mga proclamation ng iba't ibang mga holidays dahil na nangyari ng December 22. Kaya po dapat makita po natin kung sino ang nag-post ng balita. At pangalawa po, siyempre tayo po ay talagang very determined sa paggamit ng social media. Second tip is magsagawa ng mabilisang pananaliksik o research. Dito po sa pananaliksik na ito, hindi po kailangan na talagang kailangan po tayo ay umupo muna sa ating table or sa ating upuan at suriin ng ilang oras. Meron po tayo mga search engines at kailangan makita mga verified sources na magpapatunay na okay, tama ito. Okay, mali. Kasi meron silang pinost about this post is actually a fake news. Kaya mahalaga po rito na dapat tayo ay gumagawa tayo ng mabilisang research kasi po ito po ang ating best defense. Pangatlo po ay humanap tayo ng ebidensya. Sa paghanap po ng ebidensya mga ka-RSP, ito po kasi ay ito po ay isang patunay na hindi po agad tayo mag-assert na totoo yung naging impormasyon or misinformation or disinformation na nakita nating online. Sa pamamagitan ng ebidensya, like for instance, there's a post about this, mahalaga po na may mga links or hyperlinks na kalagay dyan na maaari nating i-click at kung saan ito po ay nagpapatunay na totoo ang isang impormasyon o hindi. Mamaya po kasi ito po ay clickbaiting, okay naman ay nilalagay ka sa isang site na hindi naman sa site na gusto mong puntahan. Pang-apat po ay humanap ng datos mula sa mga pangunahing source ng information. Yung primary source po kasi, pag sinabi nating primary source, ito po ay nagbumula, una, sa mismong tao na nagsabi nito. Kaya minsan sa mga balita, makikita po ninyo, merong part po doon na talagang sinabi ng taong ito ang kanya, o spokesperson o yung mismong opisyales, na kung saan sila po talaga'y panggagalingan ng mismong tamang impormasyon. Bukod pa dyan, ang iba't ibang mga journal, mga articles, na ito po ang pwede nating maging sanggalang bilang mga primary source. At huli po,
maging pasensyoso. Hindi po porket nakita po agad natin ang balita, tama na po agad yan. Alamin po natin, tinatawag natin quality journalism and also verification. Ang kailangan po natin, it should really take time at wag po natin maliitin ang gawain ito dahil para po tayo ay malihis sa tamang landas at syempre tayo po ay hindi po tayo maging source pa at makadagdag pa sa napakaraming misinformation, disinformation at malinformation sa mundo ng social media. Minsan, responsible sharing, fact-checking at pasensya lang din talaga ang kailangan para mas makaiwas sa pagbabahagi ng maling impormasyon o balita online. Samantala, ang mga ka-RSP, puntahan naman natin si Audrey kasama si Secretary Lorenzo Larigadon para naman pag-usapan ang mga proyekto ng Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Audrey.